Kumusta mga Pinoy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So interesting tong topic ngayon natin, men, kasi abot nga ito doon sa 17 DDS OFW, di ba, na parang, may mga naglabas sila ng hinaing kontra sa administrasyon at suporta sa kay Digong. Tapos parang yan nga, naaresto sila sa tao. So parang may naano tayo dito na humingi daw ng tulong. So tingnan natin kung totoo nga ba yun. So bago natin simulan ang video ito ay mula kay LG Vlog. So meron itong pamagat na 17 DDS OFW sa Qatar arestado humingi ng tulong kay PBBM para makalaya. Grabe ano. Binibira nyo yung administrasyon tapos kapag nahuli kayo magpapatulong. Di ba? So, bago natin simulan Algeria Vlog, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Also, courtesy na rin kay Batas with Attorney Clara. No? So, yun, Algeria Vlog, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, again, may pamagat ito na 17 DDS OFW sa Qatar. Arestado humingi ng tulong kay PBBM para makalaya. Start. Di para inidulo nila na hindi naman sila kilala. Ngayon damay pa gobyerno at ng tax ng bayan sa penalty nila. Okay, anyway, punta natin mga ka-clear ha. Punta natin ang topic. Okay, wait ha. Okay, may disclaimer po tayo. Ito'y sariling pananaw lang mga ka-clear ha. Sariling pananaw. Ay, wait, mali. Saan ba? Actually, kahit na ano man, yun nga, parang if ever magpapatulong sila sa gobyerno, of course, need talaga silang tulungan. Ano? Kasi mga kababayan pa rin naman natin sila, mga Pilipino pa naman natin. Mga Pilipino din naman sila. It's just, parang, di ba siya nakakahiya? No? Parang, inaaway mo ng todo yung gobyerno, tapos magpapatulong ka lang din pala. Di ba? Yan lang naman. Kumbaga, kain pride na lang, ganon. Yun. Ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos Dapat kasi bago kayo mag-rally-rally dyan, aralin nyo muna. Huwag kayong magpadala sa bugso ng damdamin. Di ba? Lumalabas tuloy yung pagiging panatiko nyo. Diba? Yan yung nakakatakot kapag ka sobrang panatiko ka. Hindi ka na nakakapag-isip ng maayos mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Yun na, mga ka-clear. Okay, so, basahin natin to ha, kasi meron na pong pahayag ang DFA. Okay? Yan na, yan na. 17 Filipinos in Qatar under investigation over political protest. That's March 29. Okay? Sabi ni Attorney Clara. Yan. Nganong Inter. 7:43 PM. Anong sagot? Handa, ito nga, di ba? Dahil dito, instead na hindi na sana sila dagdag. Sana hindi na sila dagdag, nagdamaging issue para sa Pilipinas, sana tahimik. Di ba? Ang relasyon ng mga OFW sa Qatar, dumagdag. Ba? So, another pag-iisipan. Another effort. Diba? Mula sa gobyerno. Diba? Di na sila natapos sa pamimirwisyo, diba? Or, kayo na, diba lang humusga kung pamimirwisyo nga ba yung pinagagagawa nila? Kasi, isipin nyo pati yung no remittance week, diba? Pinag-isipan nila yon. Tapos, ito naman ngayon, itong mga nagprotesta ng mga DDS na hindi mo lang inisip kung ano yung outcome ng mga pinagkagagawa nila, diba? Tapos, syempre, what if? Tuluyan talaga sila ng Qatar. Pag-initan talaga sila. May stress na naman yung gobyerno kung paano sila mapapalaya or whatsoever. Di ba? Pagdasal na lang talaga nila, men, na hindi ganun ka-strict yung Qatar about dyan, or, patawarin sila. At gawin. Yun May this serve as a stern warning and reminder for other DDS supporters that different countries have different laws and culture. They cannot expect other race or the host country to adjust for them. Tama. Yeah, dapat alam nila yon. Okay, sabi ni DFA Yusek Eduardo Jose de Vega, sa isang interview, sa Radyo Pilipinas, 17 nga daw po na OFW ang iniimbestigahan ngayon dahil sa kanilang political activities. Okay, sana, maliban siyempre sa gobyerno, mga clear, makita naman natin ang tulong ng gobyerno agad-agad. Tama. Pero sana yung kanilang ipinaglalaban dito, ipaglaban din sila. Yun lang.
Diba? Ipaglaban din sila. Kung yung Yun lang. Actually, pwedeng gamitin tong exposure ng kampo ng mga Dutertes. 'Di ba? Natulungan nila yung mga OFW na to. Kasi para maipakita din nila na nandyan sila parati para sa mga Pilipino. Pero kung iiwan nila ito sa ere, wala tayong magagawa. Kapalaran na yan ng 17 DDS. 'Di ba? Wala. Isa sa pa dyan, masaklap pa dyan. Kung sino ba yung tinitira ninyo, yun pa yung tutulong sa inyo. Aroy. iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17, sabi dito. Kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17 na iniimbisigan ngayon, baka mapikon. Ang mga Qatari sabihin na, ganun pala, i-deport na namin kayo. Yun lang. Hirap, di ba? Yun yung pinakamabigat. Yung ma-deport. Di ba? Tapos sino na naman yung sisisihin nyo? Si PBBM na naman. Yung administrasyon na naman. Di ba? Yung sisisihin nyo. Imbes na sarili nyo yung sisisihin nyo kasi hindi nyo pinag-aralan na mabuti yung yung mga laws ng Qatar. Diba? Kung ano yung bawal at hindi bawal sa kanila. Wala, matik na yan. Si PBBM na naman yung sisisihin ninyo. Diba? May iba pa ba? Sa pagkakaalam ko, yung hinahanap ninyo parati ngayon is yung pagkakamali ng administrasyon. Hindi nyo maisip or hindi nyo makita yung mga pagkakamali nyo, di ba? 17 lang to mga ka-clear. Baka madama yung iba. Roy, yun lang. Diba? Baka madama yung iba. Mga kababayan na alam naming may karapatan kayo sa Pilipinas, sabi. Iba-iba po ang panig natin sa politika. Pero pag nasa Qatar, hindi pwede Hindi ito US na pwedeng sumali sa politika rallies. Diba? Yan. Nasanay kasi sila dito sa Pilipinas na kung may magpapatawag ng rally, punta agad. Diba? Nasanay sila sa ganun porket hindi sila papalagan ng gobyerno. Or gagamitin kasi nila yung paawa If ever paghuhulihin yun ng gobyerno, sasabihin agad nila, wala na, deads na yung freedom of expression. Biglang gaganon. Bakit nung nahuli sila sa Qatar, di nila sinabi yun, di ba? Kasi alam nila na yung Qatar at Pilipinas, magkaiba sila kung paano i-handle tong mga ganitong bagay. Ano mangyayari sa pamilya nyo dyan? Iyon lang. Paano yan? Kung na-detain kayo, wala kayong kikitain. Ano mangyayari doon sa mga employers nyo? Diba? Ang masaklap pa kung ma-deport sila. No remittance week na nga, ma-deport pa. ROE. Diba mga ka-clear? May pinaglalaban kayo. May kulay kayo. Berde kulay nyo. Paano yung pamilya nyo? Yun lang. Diba? Paano yung pamilya nyo? Paano na yung zero remittance? ROE. Ang mangyayari kung nakadetain kayo, wala kayong kita, talaga magkakaroon kayong zero remittance sa pamilya nyo. Yun lang. Yung inaasam. Diba? Parang sabi pala nila, be careful of what you wish for. Diba? Nakita tuloy nila yung hinahanap nila. Well, yung awa naman doon sa 17 DDS, sa 17 OFWs na lang. Tanggalin na muna natin yung kulay nila. Of course, nakakaawa. Diba? Kasi, grabe yung grabe yung pagsisikap nila makapunta lang dyan. Diba? Tapos hahantong lang sa ganyan dahil sa sobrang pagiging panatiko. Sabi ko nga sa inyo wala namang problema sa pagiging panatiko. Pero ilagay natin or ilagay natin sa lugar. Diba? Huwag nating pasobrahan. Huwag tayong masanay na kung ano yung ginagawa natin dito sa Pilipinas, gagawin din natin sa ibang bansa. Kung bastos tayo dito sa Facebook, dito sa Pilipinas, sana, if ever nandun tayo sa ibang bansa, huwag tayong ganyan kasi may kalalagyan talaga tayo. Diba? Naalala nyo yung dati, yung mga nagtitiktok na I think mga kasambahay yata yun. Naparusahan din yun. Diba? Sana mag-isip muna kayo bago nyo ipalabas yung sama ng loob ninyo. Yung iba naman, grabe kung makahamak sa Pangulo, like to the point na sinisiraan na talaga nila ng todo. Tapos kapag ka-inaksyonan, hinuli, biglang wala na. Inaano na yung freedom of expression natin. Anak ng teteng, Minsan kasi sumusobra na kayo dahil sa pagiging panatiko nyo. Tapos kapag ka-inaksyonan kayo pa yung galit. Di ba? Like for example, yung 17 DDS OFW na yan. Sino ba yung sinisisi nila? Di ba yung administrasyon pa rin? Di ba? Grabe.
ng iilan, di naman lahat po mga kaklira, ng OFW na zero remittance, ay mukhang mangyayari dito agad-agad sa 17 na i-detain Yun lang. sa Qatar. Ito pala Under Qatar's law, number 18 of 2004, unauthorized protests and demonstrations are illegal. Diba? With public gatherings and protests requiring approval from the government. Naku. Ito masakit. Penalties for holding illegal Ano yun, demonstrations. bigla na pala silang uma-action. Hindi na inaral kung pwede ba itong gagawin natin. Siguro ginaya nila sa dahig, na parang, nagawa nga dun sa dahig, di ba? Gawin din natin dito. Ayun, minalas. In Qatar range from deportation. Paano na yung pamilya nyo kung ito mangyayari? Di ba? Imprisonment for up to 3 years. And a fine of up to 50,000 riyals. Diba? Ano yan sa Kano peso? ba ito sa peso, mga kaklira? Tingnan natin. 50,000 reals. So, tingnan natin magkano ba yan. 764, mga kaklira. Wait. Paano na yung remittance nyo? Talaga, hindi na kayo makakapagpadala niyan. 50,000 Saudi riyals. Oo. Grabe. Malapit ng 1 milyon yun Imbis na mag-zero remittance week, wala na. Mazi-zero talaga kayo ng 1 year. Diyos ko day. Or baka 7 years. Imbis 7 days, zero remittance week. Baka 7 years kayong walang mariremit niyan. Riyal equals 764,850 Philippine peso. Ngayon, tanong natin, yung ipinagbunyiw nyo ba? Diba? Pinagbunyiw nyo ba dyan? Matutulungan ba kayo sa ganitong klaseng gastusin? Apoy. Diba? Malay natin baka magpa-fundraising yung mga yan. Pero sige na lang, diskarte nila yan Teka lang, nandito si Marian Parado. Salamat po. BMB Vinny Road. Ay, sir or ma'am. Sorry walang. Si kuya ay na po. Yun na. Nahimlay na namin. Yon. Finally later rest. Yan. Kanina pong umaga. Kaya so far so good. Opo. Pero yung isa natin, Sir Vinny or Ma'am Vinny, Monday. Kasi Sabado kahapon po tayo, naglamay. Diba? Naglamay po tayo. So, medyo puyat-puyating. Ang beauting. Puyat-puyat. Pagising ko nga kaninang aga pa Migraine. Mga kaklir. Kakagising ko nga lang Promise, Sir Vinny or Ma'am Vinny. Tama ko. Monday. Monday yan, Monday. Ang Supremo, thank you po. Si Lynn Baleza. Taga Bahrain. Yan. Si Maji. Hong Kong. Oasis, let them be accountable for the actions, sabi ni Oasis 09. Lahat ng OFW dito sa Qatar. Ay, alam, taga-Qatar din si Oasis. Tapos Ramadan pa, they should know better, respect the laws and culture. Ayun. Diba? Ay, nako. Tapos ngayon, ECCC kay PBBM. Ang gagaling. Diba? Sobrang gagaling. Alam nyo yung actions nila, sila na yung nagkamali. ECCC nila sa ibang tao yung katangahan nila. Kasi mako-consider as katangahan yun Hindi nag-iisip Nasobraan sa pagiging panatiko. Diba? Yun na. Malaki po Sige, balik po tayo. 700,000 ba naman? So, laki po, di ba? Fine. Bawat isa to. Uy. Naku, paano to? So sa 10, 7 million na. Sa 10. 15, 3.5, 10, 11. Mga 11 million plus. 11 to 15. Bigat. Diba? Hindi, ang tanong lang natin, syempre sabi ko nga, ang gobyerno, sabi dito ay tumutulong na sila, nakikipag-coordinate na sila. Pero ang tanong natin, yung tao bang ipinagbubunyi nyo during the time na nagkaroon kayo ng rally, hanggang saan kaya matutulong nila? Kung nasadlak na kayo dito. Sana hindi po. Pagdasan natin, kapwa natin to Pilipino. Diba? Tama naman. It's in connection with the former, ito sabi ng DFA, USEC. It's in connection with the former president's birthday. And they are right now being investigated in detention. Sana po maayos ng gobyerno ito. At magsilbing aral po. Grabe sana. yung birthday gift nyo kay kay P. Duterte Detain. Bago kayo sumuong sa anumang ganyang klaseng gawain, alamin nyo rin po yung batas. Tama. Kung saan kayo naroroon. At alamin nyo talaga yung tunay na sitwasyon, yung tunay na kalagayan. Diba? Wag po kayong padala sa emosyon.
Various detentions. Kaya nga yung vlogger sa Cebu din, men, yung nabalita ba na hinuli dahil inedit niya yung caption ni PBBM na okay na daw yung pinagbabawal na bato sa Pilipinas. Igagawing legal daw. Nasobrahan yun sa pagiging panatiko eh. I mean, nasobrahan din siya or na-trigger din siya ba dahil sa galit niya. 'Di ba? Kaya nagawa niya yung mga pagpo-post na yun. Pwede pala na ang isa din sa sisisihin dito is yung kampo nila yung for example yung mga vloggers nila, yung kampo nila BP Sara kasi parang sila yung grabe kong man-trigger sa taong bayan na magalit. 'Di ba si Harry Roque anong sinabi niya? Mga kababayan, ito na yung tamang panahon para ipakita natin sa mga politikong to, sa mga nakaupo sa pwesto na pikang-pika na tayo. So ano bang ibig sabihin nun? Ipakita yung galit. Ipalabas yung galit. Ayun, 2 na. 2 down. I think marami pa. Ito lang yung pinaka nag-viral talaga. Diba? Na dahil sa pag-trigger nyo sa mga supporters nyo, ito na yung nangyari. Yung isang babae sa Cebu, nag-post siya, inedit niya na sinabi daw ni PBBM, naligaw na daw, legal na daw yung ipinagbabawal na bato dito sa Pilipinas. Ayun. Iyak-iyak. Itong 17 TDs OFW naman na to, sa sobrang galit nila, 'di ba? Sa sobrang grabe yung suporta nila kay FPRRD, ayun nagrally, nahuli. So I think may din may party din dito yung yung mga vloggers nila, yung admin nila dati, 'di ba? Yung kampo nila, I mean. Kasi tinitrigger nila yung taong bayan to the point na hindi na nakakapag-isip ng maayos. Dito nga sa Facebook, marami akong mga friends na parang grabe kung makagamit ng word na bangag. 'Di ba? Tapos grabe yung hate talaga nila sa presidente. Tapos kapag inaksyon na naman, biglang sasabihin na naman pusado sa kapangyarihan. Parang hindi na nila nakikita ba na sumusobra na sila sa mga pinagsasasabi nila. 'Di ba? So sana sa mga DDS diyan mag-ingat naman kayo. Kasi kapag kapag inaksyonan kayo, sisisihin nyo rin naman yung umaksyon. Sisisihin nyo rin naman yung humuhuli sa inyo. Nagkamali nga kayo, di ba? So sana mag-ingat kayo, wag kayong patanga-tanga dyan. Ayun. Sineseparate yung men from women. It's not because the Philippine government is saying don't rally in favor of the president or against him or what. Tama. I'm referring to the former president. It's because ayaw ng Qatar. Bigat ito mga kaklira, 17 to, kapwa natin Pilipino, nagtatrabaho lang dyan, nagpadala sa bugso ng damdamin. Ngayon, ano kaya ang magiging tugon dito? Baka sisisihin na naman nila si PBBM, sasabihin na naman nila, wala, kinontak ni PBBM yung Qatar dahil galit sila. Baka ganyan na naman yung narrative nyo. Na mga Duterte. Supporters of former president stage rallies in various parts of the world on May 28. Okay, this was meant to mark Duterte's 80th birthday while protesting against his detention in the ICC. Ito pa, iba, maliban dyan, kailangan ng lawyers. Nakakapagpadala din kaya ang mga Duterte sa maging lawyers nila? Wala. De Vega added that detained Filipinos have yet to meet with their lawyers. Dapat si Harry Roque yung gawing lawyer nila para magka-silbi naman Laws in Qatar dictate that police investigation should come first. It doesn't mean I'll be optimistic. It doesn't mean that they'll be convicted. O sana optimistic pa siya niyan. Sana hindi sila makonvict or makulong. Eventually, they may be released after a short stage of detention. Maybe. Maybe pa. So, optimistic tayo. Yung birthday rally ni FPRRD, di ba sabi ko sa inyo na yung birthday rally na yan, meron talagang pag-attacking mangyayari dyan. Ayun nga, meron. Ibalita kahapon from News 5, si Basti Duterte. 'Di ba? Sinabi niya doon na sinabi niya na kung di daw dahil sa taga Davao, hindi daw si PBBM mananalo or mauupo sa pwesto. Correct me if I'm wrong na lang. If yun nga ba yung exact na pagkakasabi. Pero grabe inaangkin talaga nila na DDS lahat yung bumoto sa kanila. We'll see about that. Ang problema po kung lagi natin gagawin to, baka maging mas stricto, kung madadama yung iba mga OFW na nasa Qatar, baka magiging mas stricto yung mga Qataris next time.
mag-deport na sila Yun na lang. nagrarally. See? Diba, dagdag naging problema pa na hindi sana hindi na sila dumagdag sa issue. Iba. So, instead na smooth sa ibang mga bagay, kung may mga maliliit na problema o malaking problema, yun ang gawin, hindi na kayo dumagdag. Kasi, cargo pa rin kayo ng gobyerno eh. Tama. Diba? Tsaka in Oo. fairness sa gobyerno natin, kahit na, iba yung mga atake ninyo, wala, tutulungan pa rin kayo niyan, men. DFA official also urged Filipino abroad to engage in overseas voting na lang instead of rallies. Diba? Okay, so tingnan pa natin yung iba. Yan advisory. Ay, sige lang, share ko pala. Sorry. Share ko muna. Dapat nakikinig kasi kayo sa bansa. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha strongly advises all Filipino nationals in the state of Qatar to respect all local laws and customs relating to mass demonstrations and expressions of political grievances. So, ito ang mga komento, mga ka-clear. Wait lang, tingnan natin mga komento, ha? Tsaka hindi lang to sa Qatar, ha? Yung mga kababayan natin OFW sa ibang mga bansa din, mag-iingat kayo. Please lang. 'Di ba? Please lang. Para, hindi na kayo dumagdag sa problema ng Pilipinas. At the same time, matulungan nyo rin yung sarili nyo. Sige? 'Di ba? Sige, sabihin na natin na, meron nga tayong kanya-kanyang pananaw sa politika. Pero wag nyo namang gawin yan na, to the point na ikakahamak pa ninyo. 'Di ba? Ikakapirwisyo nyo pa sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Well, nasasabi lang naman natin na ikakapirwisyo sa bansang Pilipinas kasi, yung mga pinaggagawa nyo naman is hindi naman siya yung tipo na tama kayo. Tapos, parang hinuli kayo. 'Di ba? Of course, i-stand or tatayuan talaga kayo ng Pilipinas. Pero yung ganyan na parang mali na nga yung pinagagagawa ninyo, 'di ba? Tapos against pa kayo sa government. Of course, maano natin na parang lucky na kayo, natutulungan pa rin kayo ng gobyerno. 'Di ba? O sasabihin naman ninyo na nagbabayad din kayo ng buwis. Basta na lang, parang na lang yan eh. Parang sa sarili nyo na lang ba? Parang ganun, parang pride. Parang lang yan eh. Like, kunyari, wala ka ng tiwala sa pulis. Pero if ever may nanghaharas sa'yo, ang una mong tinatawagan, pulis. Di ba? So parang ganun ba na, parang yun, kinakain mo lang yung mga sinasabi mo. Michael, ang makulong nang dahil sa'yo. Tulungan niya, mga DDS. Ayan, ako, yun talaga kasi, deserve yan. Yung muna nasaan ang Duterte? Nasaan ang Duterte, ba't hindi sila tulungan? Sabi ni Lira Sulpicio. Diba? Wait lang ha, saan ba ito? Ano kaya yun? DDS. Tsaka kayo mga DDS, wag kayong umasa masyado sa amo ninyo or sa mga iniidolo ninyo kasi meron din silang problema. Sa pagkakaalam ko, libo-libo yung kada oras na nagagastos nila sa mga abogado nila. Diba? So, wag na kayong dumagdag din sa mga problema ng mga iniidolo nyo. Kung gusto nyo talagang makatulong. Diba? Maghulos dili kayo. Yun lang naman. Nasanay kasi kayo dito sa Pilipinas. Like for example, si PBBM, si Torre, grabe yung pambabastos niyo. Ayun, dito na. Nasampulan sa ibang bansa. Ano yung mga paliwanag niyo dito? Yun na naman, nag-iiyakan. Bakit kasi inuna pa nila idol na kaysa sa pamilya nila? Diba? Ito lang ibang mga comments, mga ka-clear. Diba? Okay? Sabi may tutulong dito eh. Teka lang po. Teka lang. Alam po, tutulungan sila ng DFA eh. So, may nakita po ako na parang kumontak na sa kanila eh. Saan po? Ito. Para mapakita natin anong tinatrabaho ng gobyerno ng administrasyong Marcos para sa kanila. Diba? Yung presidenteng sinusukan nila, yun din naman ng tulong. Aroy. Diba? Diba? Tapos yun nga, sasabihin naman nila, syempre, presidente siya eh. Diba? Pagsisibihan yung taong bayan. Sige, given na yun, men. Given na yun na presidente nga siya, tutulungan kayo dapat ng presidente. Pero alam nyo yung kahit konting na lang, hiya sa sarili, maramdaman nyo, diba? Or parang ang cringe nun. Diba?
Ayaw mo sa tao tapos magpapatulong ka din. Yun lang naman. Kahit hiya lang sa balat. Yan, wait lang Ito. Gobyerno pa rin. Ayan, ito pala. Yan, The embassy said that it is coordinating with the local authorities to provide consular assistance to the detained Filipino detainees. Di man yung mga klaro, March 13 pa sila nagbigay ng advisory. The embassy issued an advisory reminding Filipinos in Qatar to respect local laws and customs regarding mass demonstrations and political protests. Diba? March 13, tapos nadali kayo March 28. Ewan ko lang kung yung iba dito alam na nila or nabasa nila yan. It's just parang nakalimutan nila. Nadala sila sa mga bugso ng damdamin. Mahal nga daw nila. March 13 pa. Hulog. Diba? Sana man lang din, diba? Kasi nag-advise na yung embassy. Di sana yung kung saan sila panatiko, pinagsabihan din sila. Ni-remind din sila. Natawa nga ako dun sa nag-viral na na picture na, 'di ba, yung birthday rally ni FPRRD. 'Di ba? Parang 'yon, ang daming tao nun. Tapos may mga nag-caption na, 'di ba, si si Tory hindi niya napigilan, wala siyang nagawa. Anak ng titing, hindi talaga Tory yan kasi karapatan niyo naman yan. Saka lang naman yan papasok kapag nanggulo talaga kayo. 'Di ba? Tsaka kapag ka-action na ni Tory yan, of course, mag-iiyakan kayo. 'Di ba? Hindi din man ganun siguro katanga si Tory para paghuhulihin kayo ng walang dahilan. 'Di ba? Or siguro, if ever meron ngang dahilan, iniintindi lang kayo. Kasi alam ni Tory na isa yun sa mga pain nyo. 'Di ba? Na kapag dito, gagalawin kayo or paghuhulihin kayo in the day of birthday of FPRRD, magbabiral nga naman. Makukuha nyo na naman yung simpatya. 'Di ba? So, hindi nila gagawin yon. Tuloy. Nag-stop ba? Wala pa. Sana matulungan din kayo. This was after Filipinos in the other parts of the world held protest following the arrest of Duterte. Okay? Okay. So, yun lang mga ka-clear. Wait, may na pa ba news dito? Wait. Okay. Yun ang masakit, di ba mga ka-clear? Kapwa natin Pilipino, Marian Parado, thank you. Thank you so much. Rosaline Oherio, thank you so much po. Thank you so much po. So, yeah, sabi ni Ophelia, nag-like na siya. Baka naman pwede na kayo mag-like at mag-subscribe. Diba? Mag-like daw, sabi niya. mag-subscribe. Fragstorm P. Qatar Life, when you get detained on your day off. Day off ba nila? Friday? Tama ba? No, medyo advance tayo, di ba? So, Friday din yun. 5 hours, delayed, right? 5 hours delayed lang naman sila sa Pilipinas eh. Pero kasi ang nakakaano dito mga ka-clear. Thank you din Sinok, thank you Nok. Ang nakakaano dito, JJ pala. JJ, thank you. Ang lungkot dito mga ka-clear. Una, nagtatrabaho sila dyan. Tama. Ba? Pangalawa, syempre may employer sila. Tama. Diba? May employer sila dyan eh. Yung employer na yon, alam ba nila na itong empleyado nila sasali sa ganitong klaseng rally? Para lang sa... Yun lang. If ever tumakas lang sila. 'Di ba? So pag-iinitan pa ngayon sila ng mga amo nila. Tapos ganito na lang. If ever kunyari makalaya sila. Syempre iba na yung pananaw ng mga amo nila. 'Di ba? Baka yung iba siyan tanggalin na talaga. Ay, ayaw ko sa'yo. Iba pala yung mga karakas mo May parali-rally ka pang nalalaman. 'Di ba? Ayaw pa naman ng mga amo ng ganyan. Para sa ngalan ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Sa ngalan ni Pangulong Duterte. Syempre, ano ngayon ang mangyayari mga ka-clear? Sa trabaho nila. Kung nakadetain sila. Tama. Ano maiisip ng employer nila? Sige, wag muna tayo sa bansang Qatar. Mas malaki yun eh. Doon tayo sa mas maliit na issue. Diba? Doon tayo sa maliit. Okay? Doon muna tayo sa sa circle of nila. Let's say friends, employment, circle of relatives nila. Doon muna tayo. Kasi mas malaki na yung... Magkakaroon pa ng agarang replacement. Tapos syempre, kapag may replacement na, hindi ka na makakabalik doon. So in short,
possible mawawalan ka ng trabaho if ever makalaya ka. Kasi alangan namang hintayin ka ng mga amo mo, di ba? What if makulong ka dyan ng 1 linggo, 1 buwan, 3 buwan, 1 taon. Alangan namang hintayin ka ng amo mo. I-needed nila ng katulong sa bahay nila. Di ba? State ng Qatar. So, ano ngayon, ayan, tama, Reviton, imbes na nila mga trabaho para sa pamilya, iintindihan pa nila anong ginagawa pa nila. Well, inintindihan pa nila anong ginagawa pa nila ng mga walang nangyayari. Dili. Diba? Tama, Reviton. Diba? Una, anong sasabihin ng employer? Kasama ka dyan. Paano ko yung employer mo? Qatari. Diba? Isa yun. Magtitiwala pa ba siya sa'yo? Di ba? Magkakaroon ka ba ng magkakaroon ba siya ng negative na pananaw sa'yo? Negative impression? O, Baka paano? maging na yan. Pwede naman, baka nga hindi sila matatakot kasi maging full-time DDS supporter na lang sila. Umuwi sila ng Pilipinas, mag-vlog sila. Di ba? Maging DDS loyalist. Yun lang. Magkaroon siya ng negative impression sa'yo. Kasi hindi niya na ma-renew yung contract mo. Yun lang. O sabihin na lang, sige, palitan na kita kasi lumalabag ka sa batas ng Qatar. Yun lang. Paano na yung pamilya mo? Diba? O, tapos ngayon, diba, sabi nila, mga OFW pero iba mga kakli, sa totoo lang, may mga nagko-comment dito sa atin, mga kaklir din, mga team replay, sabi nila hindi sila sasali. Kasi kakapadala pa nga lang daw nila, tapos yung iba magpapadala ulit daw. Kasi, unang-una, sige, isipin natin to. Kung meron kayong binabayarang bahay, di ba? Halimbawa, may binabayaran kayong mga utang. Tapos yung utang na yun, mga kaklir, dapat bayaran nyo on the day itself. At kapag ka na-delay, di ba, may interest yun, may penalty pa. Ikaw ba na OFW na meron kang obligasyon to pay something? Tapos magsi-zero remittance ka, anong mangyayari sa obligation mo? Eh di dagdag lang din yun sa obligasyon Tama. mo. May penalty ka na. Nakakatawa pa dyan, men. Yung zero remittance na yan, ang akala nila, sinasaktan lang nila ang gobyerno. Di ba? Di nila nakikita na sinasaktan din pala nila yung sarili nila, yung pamilya nila, yung mga plano nila sa buhay. Di ba? Parang nabubulag na talaga sila sa sobrang pagiging panatiko nila eh. Tuloy. May interest ka pa. O paano kung may babayaran ang anak mo na tuition fee? Yun lang. Halimbawa, hindi naman kayo yearly, quarterly kayo, o kaya monthly. At hindi makakakuha agad ng test. Diba? Kasi may deadline yung payment. Baka nakapag-excuse na siya before. Naku, Kasi hindi ka magpapadala when in fact may pera ka. nasobrahan Diba? ba? May pera ka eh. So ano mangyayari? Baka Di yung ba, iba dyan, parang tinitimbang nila ba? Naging MMK na yung buhay nila doon sa sa abroad kasi parang halimbawa meron silang 50,000 pesos na ipapadala. Hinahawakan niya. Sabi niya, ipapadala ko na sana to bukas. Kaso lang yung namin sinasabi kasi na para sa ipakita natin yung suporta kay Tatay Diggs. Dapat hindi tayo magpadala ng 1 week Tumutulo na yung luha niya. Sabi, paano ba to yung pamilya ko dun sa Pilipinas? Pero grabe yung suporta ko kay Tatay Diggs Kailangan kong makisali dito. Kasi kasi tawag dyan, mahal ko si Tatay Diggs Diba? So yun, nasobrahan na siya sa pagiging panatiko niya. Na-blind na siya. Willing siyang isacrifice yung mga kapamilya niya, mga mahal niya sa buhay, over sa idol niya. Diba? Like, kinahawakan niya talaga yung 50,000. Grabe, no? Grabe yun, par. Problema pa yung anak mo. O kanya, may project na kailangan tapusin. Walang budget dahil nag-zero remittance ka. Diba? Sana ito, kung totoong leader naman ang iniidolo ninyo. Ito lang mga kaklear, diba? Kung totoong leader at merong malasakit sa inyo, dapat hindi, ipahinto. I mean, kung ano man yung binabalak niyo, dapat diba, Tama. sila yung mag-discourage. Tama. I-discourage nila. Diba? Yusek, tulungan kaya, ito na nga, itutulungan kaya sila ni VP, mga Pinoy naman mga yan. Jojo Aspin, yung tanong natin, nakita niyo naman, ang gobyerno agad-agad kumilos na. Diba? Nakikipag-coordinate na sa lokal, no? Na doon, parang mga police officers o lokal na pamahalaan doon. Para sa mga kapwa Pilipino natin. Diba? And prior to that, March 13 pala, pinaalalahanan na sila. Pero sana nga, yung iniidolo nila, pinaalalahanan din sila. Diba? Ngayon, yun ang tanong, tutulungan ba sila? Paano papaalalahanan? Ang hinahanap nga nila is yung galit ng taong bayan nila.
O, wag niyong itanggi yan. Si Rocky mismo nagsabi niyan. Diba? Mga kababayan, ito na ang tamang oras. Ipakita natin sa gobyernong ito na pikang-pika na tayo. Diba? Yan, tinitrigger nyo yung mga supporter nyo, ha? Sara. Medel, Villar. Ignorance of the law excuses no one. Tama. Oh. Yan kasi yung gusto nila eh. Yung magalit yung taong bayan talaga. Diba? Kasi gaya ni Bibi Sara. Resign, BBM Marcos, resign. Sabi. Hindi ako nagsabi nun, ha? Kayo yung nagsabi nun, ha? Anak ng teteng, ano? Imbes na akuin nyo na lang para hindi paginitan yung mga, mga supporters nila. Doon pa, iniwan pa sa supporter, o kayo nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Diba? So, possible itong sa nangyari sa 17 DDS OFW na to, pwede lang itong sabihin nila na, oy, kayo nag-rally niyan. Hindi namin kayo inaano, ha? Diba? Ay, nako. Diba? So, sabi ko nga, instead na hindi na, kaya ito instead hindi sila problemahin ng pamilya nila, instead na hindi sila problemahin ng mga employer nila, instead na hindi sila problemahin ng mga kaibigan nila, ang bigat talaga, 3 years ang kulong eh. Aroy. Di ba pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, instead na hindi na rin sila problemahin sana ng embassy natin doon, dahil smooth ang buhay nila doon, dumagdag. Dahil dito. Diba? Pwede naman kayo magbati-bati ng happy birthday. Kantahan nyo. Tama. The problem is, diba, bakit pagka hindi Duterte supporter ang kumakanta, ba't galit sila? Diba? Pwede naman natin kantahan ng happy birthday kasi birthday eh. Pero yung para madiskaril yung trabaho nyo. Ako, to be honest lang, ha? Nakakainis din kasi talaga yung pag-greet pag-greet ni Attorney Castro dun. Attorney Claire. Sige, kantahan natin. Ginaganon ba naman, di ba? So, parang laro siya. Di ba? Di mo maintindihan kung minamak yung puon nila or hindi. Di ba? Kaya magagalit talaga yung mga yun. Tapos, syempre, pang inaasahan mo yung mga DDS na yan, sila lang naman yung pwede, di ba? Para sa kanila. Kayo ng kaso dyan. Pinalalahanan na pala kayo eh, di ba? Yun lang yun. Sa Duterte sila ask ng help, sabi ni Daisy Al. Di ba, Benzil? So, ma'am, wag nyo na, Ay, wag, hindi pwede. Ano may mga Pinoy pa rin yun eh. Tama naman. Richard. Di ba? Do you think tatanggihan ni PBBM yan? Tutulungan pa rin ni PBBM yan. Hindi naman ganyan si PBBM eh. Na parang pipersonalin niya yung ibang bagay. Siguro yung sa ICC arrest ni FPRRD, may konting personalan doon. Kasi tinawag mo ba namang ob yung Pangulo, di ba? I mean, weak leader or bangag. Hindi ako personal na. Di ba? Siyempre, ang gobyerno, hindi pwedeng hindi po yan tutulong. Kahit anong mangyari sa Pinoy, Pinoy pa rin po. Tama naman. Sisirain ng presidente tapos kay BBM din hingi ng saklolo. Kumi. Diba? Gobyerno pa rin po kasi talaga. Matutulong pa rin natutulong yan. Kahit anong mangyari dyan. Diba? Sa abot ng mga kaya ng gobyerno, tutulong yan. Diba? Hindi pwedeng pabayaan ng mga Pinoy. Kahit po sabi nga natin, galit na sila kay PBBM, kahit sinasabi nilang resign PBBM, hindi po pwedeng tulugan ito. Tama. Diba? Pinoy pa rin po yan, mag-suffer pa rin po Pinoy dyan. At hindi din po magiging maganda ang imahe ng mga Pinoy dyan kapag hindi nila ito nalagpasan. So, dapat malagpasan po nila. At sana wag nang umulit. Sana wag na umulit, ha. So, yan lang naman mga kanoysi. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yan, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay El Cherry Vlog. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin kay Attorney Claire or Batas with Attorney Claire Castro. And also sa, Music Claire Castro natin. So, supportahan din natin siya sa, PCO. Yung mga pinagsasabi nyo dun sa Malacanang. Kung gusto nyo lang namang ma-entertain, kung gusto nyo tawag dyan, kung gusto nyo makaiwas sa stress na binibigay sa iyo ng kabilang party, kabilang admin, di ba? So, ito na lang. Tingnan mo si Attorney Claire. Minsan, nga, sabi dito ni Attorney Claire Castro na yung iba nagagalit pa na porket hindi ka DDS supporter, kakanta ka ng happy birthday. So, for me naman, kahit ako, nung tiningnan ko yung pagkanta ni Attorney Claire Castro ng happy birthday kay FPRD is may pagka talaga yon, may pagka sarcastic,
may pagka, something like that. At the same time, siguro, yung basa ng mga DDS doon is minamak mo sila. So, yan talaga yung isa sa mararamdaman nila. Lalo pat nung birthday niya nga, parang inaano pa na tawag dyan, pagbayaran niya rin yung mga kasalanan niya. So, ang gusto kasi ng mga DDS, hindi nabanggitin yun. Wala tayong magagawa eh. Yun talaga yun eh. Di ba? So, about naman dito sa 17 DDS OFW sa Qatar. Alam niyo yung feeling men na, against kayo sa government. Di ba? Against kayo sa government. Kulang na lang. Siguro kung hindi birthday ni FPRRD ngayon, baka di natin alam. Iba yung pinanawagan nila. 'Di ba? Baka biglang magpangag-bangag sila doon. Tapos isipin nyo na lang to, if ever mahuli talaga sila na yun yung pinagagawa nila. Pangag-bangag. Tapos magpapatulong sila sa Pangulo, sa admin. So ano na lang, sige, sabihin na natin na karapatan nila yun, natulungan sila ng gobyerno. Pero parang ang weird, di ba? Parang nakakahiya yun, di ba? Na inaatake mo yung tao, di ba? Tapos magpapatulong ka. Yung iba pa nga, kung makikita natin, kahit ikaw naman siguro, kung sino yung tao na kinakasuklaman mo, of course, parang maiinsulto ka or parang mahihilaw ka kapag tutulungan ka ng taong yun. Kasi ayaw mo nga sa kanya, di ba? Parang parang kinain mo lang din yung pride mo nun eh. Diba? So parang ayaw mo ngayon na magpatulong. Tapos ngayon, itong mga OFW, kasi tama nga naman, OFW nga naman. Diba? Ewan ko lang dito sa 17 DDS OFW na to, kung ilan dito yung sumuporta dun sa sa No Remittance Week. Kasi kung if ever silang lahat, nako, iba yon. Parang nakita tuloy nila yung hinahanap nila. Baka no remittance forever na yung mangyari sa kanila. 'Di ba? Kasi may tendency na may tendency na tawag diyan, matanggal sila sa trabaho, mapalitan or makulong. 'Di ba? Maraming pwedeng mangyari. So sana sa mga kababayan nating OFW, huwag kayong magpadala masyado sa mga bugso niyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga politikong niya na sinusuportahan nyo, like diehard talaga kayo. When times sa kagipitan, pwede kayong iwan yan sa ere. 'Di ba? Bonus na lang sa inyo kung magparamdam ng suporta yung sinusuportahan nyo. Mag-reach out sa inyo sila VP or whatsoever. Good news na lang yun. Pero kung if ever wala, aroy, ang sakit nun. 'Di ba? Ang saklap nun. So sana bago natin pasobrahan yung pagiging panatiko natin, isipin nating mabuti, 'di ba? Kasi yun nga para baka baka nabulag na tayo or baka nakakalimutan na natin na yung pamilya na pala natin, mahal natin sa buhay na pala, or yung sarili mismo natin, yung napapahamak natin dahil sa pagiging sobrang panatiko natin. 'Di ba? So sana maging aral to sa mga panatiko. Sobra kung makapanatiko. 'Di ba? So sana maging aral ka nito. Then yun. Sana nga maging maingat sila Kasi kapwa Pilipino pa rin naman natin sila. So I think hanggang dito na lang muna mga kanoysi. So kayo masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, ang video ito ay mula Culture Vlog. So for to say original view, the description box below. Batas with Attorney Claire. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.